Siyempre, hindi rin po madali na, 'di ba, sa showbiz industry, may director and may artista na magkarelasyon. What was the challenges that you faced? Hindi ko pa ito nakikwento eh. First dito, parang napapag-isipan nila kami ng hindi maganda just because may relasyon kami. We don't even feel powerful together, but they say na nagpa-power trip kami. Paray na daw ako, na tinatapon ko daw yung food tray kapag ayaw ko yung ulam. Yung feeling ko, parang ba't gano'n na nasisira kami, na wala naman kaming ginagawa. Tagal ko na sa showbiz, hindi ko sisirain ang pangalan ko. I celebrate you. Your mind and beauty. I celebrate you. Your life and story. I celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. I celebrate you. Your courage drives me. I celebrate you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day. I love my mother. I love my mother. Glad she's my mother. Every day is Mother's Day. My mother. Oh yeah, yeah. My mother. She's my mother. Every day is Mother's Day. Hello and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 2. And for our guest tonight, she is a renowned actress here in the Philippines. She will be sharing a touching and unforgettable experience of motherhood. Not only is she celebrated for her acting skills, but she has also authored inspiring books that have gained recognition, including a letter of gratitude from the Vatican expressing the Pope's appreciation for her work, The Invisible Wings, and 8 Ways to Comfort with Grace. How did Miss Rita Avila and her husband heal from losing their child at 3 weeks old? Before we get deeper in her story, let's uncover the beautiful story of Miss Rita Avila. Hi, Nanay Rita! Hi! Nanay, how are you? How are you? After 10 years. Ngayon lang kami makikita ni Nanay. Pero solid naman. Ay, oo, tayo. solid. Thank you. At dito tayo magte-thank you sa social media, sa mga part na to na nalalaman natin ang buhay ng isa't isa. Kahit 10 years na yung nakalipas. Mula nagsama tayo sa Sana Ikaw na Nga. Ang pinakaunang show ni Micael Diaz at Andrea Torres. Dapat maulit tayo, anak. Oo nga, Nay. Miss na miss ko na mag-work at sana magka-work tayo ulit. One day. it will Diba? And happen. now, Nay, thank you for your time and I am excited to share your story. So, doon na tayo sa first question natin. Who was Rita Avila before showbiz? Isang mahiyaing. Yes! Ay, oo nga. Isang mahiyaing tahimik na mataba. Na bata. Mahilig ako magsulat ng poem. Dahil only child ako. Happy ako mag-isa, ganyan. Sanay ko yun na ikaw lang ang nag-iisa, no? Pero Oo. how did you enter showbiz, Nanay? Kasi nainggit ako sa mga cover girls. So inisip ko, maganda kaya pag napunta ako sa cover, ganyan. Nagpadala ako ng school picture ko sa Women's Journal. Tamang-tama maglalabas sila ng 17 magazine, local version. And they made me the first cover girl of 17. Wow! O, diba? Na. Ngayon lang Tapos, natin syempre, laman yan. First cover girl ng Doon na nag-open ang TV commercials, print ads. Tapos yun na nga, yung pag-showbiz. Was showbiz something that you really wanted? No. No pala. Malay ko ba? Oh my gosh. Eh, di ba mahiyain nga ako? Yes. Wala. Siguro talagang doon ako dinala ng Diyos. Kasi nag-workshop ako noon sa Actors Workshop Foundation para lang ma-hone yung skills ko for acting sa commercial. At saka dahil nga mahiyain ako. Yes. Pero hindi ko alam na isang araw magtatanong si Mr. Robitan kala Loris Guillen, Gina Alahar, kung sino yung mare-recommend nila na maging artista. Ako yung binigay nila. Yun, pagka-meet namin ni Tita Robbie, after a week, nagsasign na ako ng kontrata. Yung ganun-ganun lang. Yung parang naisip ko, naku, ano sasabihin ng daddy ko? Ganyan. Ilang taon po kayo nito? I was... Huwag na. Okay, wag na. Okay, sige, fine. Okay. ano naman Okay. yon? Nakagraduate na ako. Okay. Sabi mo nga, Nanay, sobrang mahiyain mo. And until now, nakikita ko yun eh. Pero bakit sobrang galing mong artista? Hindi ko
alam. Nung nag-workshop ako, naisip ko yun. Sabi ko, ay, nakaka-arte pala ako. Oo. I don't know kung nakuha ko yun sa mother's side. Kasi mga artist yung mga yun eh. Singer, Yes. painter, ganyan. So, yung acting ability sa akin siguro napunta. Naalala ko kasi yung mga time na sasanay ikaw na nga, talagang si nanay may kita mo ganyan lang, pero pag acting na, wala na. Talagang, wow, sino yun? Parang may ganun eh. Tapos ganyan, sobrang hiyain lang niya, di ba? What would be your most memorable experience as an actress? Madami. Yung Antik top of na your ako. head. You know, it's always nice to see actors and actresses. Yung meron pa rin, uy, si ganyan. Yung gano'n, di ba? Uy, makakatrabaho ko na si ganito. And also yung different directors, ganyan, different production staff. Yung nakakatuwa eh. Kahit naman mahihayin ako, it's nice to mingle with nice people, di ba? You feel na you're supported by them. How long have you been in the showbiz industry? I started sa Das Entertainment November 1986. 86. So that makes like 37 na ata. 36, Yeah. 37 years. Anong pagkakaiba ng showbiz nung 80s tsaka ngayon? I think kami yung last batch na matatawag na movie stars. Yes. Kasi hiwalay pa yung movie stars tsaka television stars nung araw. Kami nag-guest lang sa mga dramas, shows, ganyan, or nagpo-promote ng movie namin. But more on movies talaga kami. Tapos hanggang sa napunta na sa mga telesine, Yes. teleserye, Yes. nawala na tayo sa movies, ganyan. Tapos yung naabutan ko pa yung sasabitan ka ng sampagitan, yung mga gano'n. Yung mga fan clubs. No, yun yung mga fans club na talagang, yung wala pang social media, kakaiba po talaga yung mga Susulat panahon na ka yun, pa sa diba? kanila, magpapadala ka ng photos with autograph. Opo, kinikwento pa ni Mami, yung mga umaangat kayo sa mga van, tapos grabe talaga, naghihiyawan yung mga tao, yes, gano'n. oo. Kumbaga ngayon kasi social media, dati talagang physical po, no? Tapos yung Iba blag, yun. blag, 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 ganun sila sa sasakyan mo. Oo. Or dadaan ka talaga sa flood of people, sa ilalim, Yes, ganyan. yes. Or bubuhatin ako para makalipat sa kabilang bakod, yun. Ngayon kasi iba na talaga eh, di ba? Parang may form na nga tayo ng digital world. So, di na na-experience yun eh. So, ibang-iba talaga. Nanay, what would you advise to our aspiring actors and actresses now? Una-una, marunong kang makisama. Huwag lalaki agad ang ulo, kahit kumbaga napalakpakan ka, Yes. or pimilian ka, yung ganyan, or pinuri ka. Kasi ang galing naman natin ay natatapos sa kung ano yung last project na ginawa Yes. natin, di ba? We can't say na magiging magaling ulit tayo sa next. Di ba? Nag-iiba-iba yan eh, kaya wag agad magyayabang. Tsaka, I think yung pakikisama talaga kasi we work with people. We move on to your beautiful, beautiful love story, Nanay. Ito, gusto ko to eh. Si Nanay Rita is married to Direk FM Reyes, one of the longest directors of ABS-CBN. Share ko lang, as in, si Direk FM is nag-direct siya before ng Recuerdo de Amor. So, bahay po namin dati yung tinitipingan nila. So, nakita ko na Direk FM 5-6 years old pa lang ako. Pero yun nga, nakatrabaho ko si Nanay Rita. Hindi ko nga alam kung nakwento ko sa'yo yun, but yun, si Direk po is naging close din sa amin. Pati kay Mommy, sa family. Yes. Nung time ng Recuerdo de Amor. And kaya ko sinishare to, napakabait na tao rin ng asawa mo. So, I admire the relationship that you guys have. So, when did you meet Direk Eric? Ano yun eh, first soap niya sa ABS, yung Marinela. Ganon. Nakita kayo dun. Kinikilig ako eh, ba't Hindi, bitin? nahihiya siya sa amin kasi parang tingin niya sa amin nila Rio Locsin, sila Hilda Coronel, Belia Flores, mga ganyan, na parang, syempre parang feeling niya, senior na kami, na ina-adore niya, yung ganyan, nahihiya siya sa amin. Mas mahihiyain din siya talaga. Ayun, tapos nung nagkakabiruan na, naglulusen up na siya, tapos iyakin pa siya, di ba? Nauuna pa siya sa artista pag nagbibigay siya ng Iyakin. instruction, umiiyak na siya, kami talaga, kalabi, iiyak na si Direk, nakakahiya. Di ba may ganung pressure. Yung director umiiyak. Pero ang galing, ano siya, noon palang nakitaan ko na mahusay siyang director kasi nailalagay ka niya talaga kung saan ka dapat bilang character mo. You've worked with Direk Eric before, nakwento niyo nga po. So, how did you establish or set boundaries as husband and wives and as co-workers? Yes, sa Marinela kasi, siya yung makulit. Yung parang kung sabihin ko, hindi na ako tatabi muna ha, pag lunch. Hindi, gusto ko dito ka sa tabi ko. So, syempre, naiilang yung ibang staff. Yung ganyan. So, nung next project namin, sabi ko,
huwag na tayong magtatabihan. Basta pag sa set, artista ako, director ka. Para wala na lang intriga. Kasi minsan hindi mo alam kung anong nararamdaman or naiisip ng ibang tao sa paligid. Yeah. What would be the most challenging stage that you both experience in your relationship? Siyempre, hindi rin po madali na, 'di ba, sa showbiz industry, may director and may artista na magkarelasyon. So, what was the challenges that you faced? Naalala bigla. Mahirap. Hindi ko pa ito nakikwento eh. First dito, dumaan din kami sa mahirap na daan. Kasi nga, yun nga, parang napapag-isipan nila kami ng hindi maganda just because may relasyon kami. Pareho kaming tahimik. Yeah. We don't even feel powerful together, but they say na nagpa-power trip kami, yung ganyan. Tapos yung iba, basta kung ano-anong story na ang lumabas, na kesyo, paray na daw ako, na tinatapon ko daw yung food tray kapag ayaw ko yung ulam. Parang, hello! Ang dami na. So parang, umiyak ako noon. Siyempre, na-principal office ako. Yeah. And it hurts so much kasi parang tagal ko na sa showbiz, hindi ko sisirain ang pangalan ko sa mga ganyang-ganyang klaseng kasalanan sa set, yung gano'n. Parang, no way, di ba? I'm a disciplined person, I'm humble, at hindi ako gagawa ng yung parang ganun, yung parang paray na rin, na just because as boyfriend ko yung director. So, ano yung you and me against the world na yun? Nanay. Kala mo, Nabasa mo nag-search yun. ako. Hindi nga, kasi parang it was hard kasi parang he's younger than me. He's 8 years younger than me. Okay. Dahil sa showbiz, yun nga, nagkagulo-gulo. Feeling ko, parang ba't gano'n na nasisira kami, na wala naman kaming ginagawa. Yeah. And feeling ko, they're all against it. Why? Yeah. Diba? Siya naman, nakikitaan ko, mas kilala ko siya syempre. Mas alam ko yung pagkatao niya, yung ganyan. Kahit na maraming bumabato sa amin, sinamahan ko siya doon. Kami naman yung importante, hindi naman yung mga nambabato. Napakaganda nun, di ba? Totoo, kasi pag in love ka rin naman, parang kayong dalawa lang naman yung pinaka-importante, di ba? Hindi na magmamatter kung ano sinasabi ng ibang tao. Siguro kaya din, Nanay, sobrang tagal na ng relationship ninyo kasi connected talaga kayo. Kilala niyo yung isa't isa, yan talagang kayo na talaga. When did you know that Derek was the one? Ganon. Oo, kailan mo naramdaman na siya na talaga? Hindi rin sure. Hindi ko din Basta alam. nangyari lang. Pero nakita ko naman po, sinabi ninyo na yung story ninyo, it just happened. Kung naging kayo, and until now, kayo na, ilang years na po kayong kasal? 21. Grabe, Uy, 21. dumaan din siya sa pagsubok Kasi nung okay. kami na, meron namang masugid na manliligaw. Mm. Na talagang lahat gagawin. Ganon. So talaga yung Kung ano, tutuloy ko pa ba to? Parang ganon. yung ganon. And syempre siya, kasi mas kilala ko naman siya. What is the best quality of your husband? He's very supportive. Yung, kunwari, meron akong book launching. Nauuna na yun dun sa lugar, siya na yung magpe-prepare ng floor, ng table, yung mga decor, music, ganyan. Tapos yung, yung kunwari, nung namatay ang anak namin, iiwanan ako na ng mga mandala coloring books to keep myself busy. Sabi niya, check ko yan mamaya pag uwi ko. Yung mga ganun. Parang ganun yung way niya to parang help you heal. Parang ganun. Message for your husband. May message ko pa ba? Yes! Sige na. Ano ba? Papanoodin na naman ni Direk to. Hi, Direk. Sana po mapanood niyo po ako. Ito na po ako. Dati pong nakita niyo ako. The joke. Bata pa po ako. Grabe, no? Opo. Ito na. Ito na yung si Ina. Laki na. May apo ka na. Oo nga eh. Wala. Ano bang sasabihin ko? Salamat. Syempre, hindi naman tayo laging okay katulad ng akala nila. Pero we both deal with it maturely and lovingly. Yan. Syempre, di ba may ganun talaga? Hindi mawala yung parang gusto mong ihulog sa bintana. May times May talaga. mga ganun talaga. Pero ganun lang talaga yun. Part yun eh. Part Oo. yun. Minsan magkaaway kayo, minsan hindi.
That's how you get stronger eh. Yeah. Kaya nga tinan nyo, sobrang tagal na nyo na ngayon. Okay, nanay, doon naman tayo sa Nanay Rita as a mom. Finding out you were pregnant. Siyempre masaya kasi late na ako nag-asawa. Tapos the first time I got pregnant, I had a miscarriage pa. Tapos after a year, yun na, nabuntis na ako. Nabuntis ko. How long until you got pregnant po again? Long After the po. miscarriage? Yes po, After a year. Experiencing motherhood when your baby arrived, how was it? How was the Sarap. Yung experience? parang paglabas niya, pag-iyak niya, sabi ko, uy, lalaking lalaki ah. Ayun, exciting. Tapos nung pag binibihisan ko siya, tutuwa ako. Tapos pareho sila ni Eric, yung nakaganon pag nakahiga. Oh. Ayun. 3 weeks ko lang naman siya na-experience. Yeah. On the 4th day or 5th day, yun na yung first check-up niya with the pedia, may narinig ng murmur. Tapos so pinapunta na kami sa heart specialist. Yun na nga, may butas, there's something wrong with a vein, yung ganyan. So tawag na ako kay FMR, iyak-iyak na ako, ganon. We did what we had to do. Yeah. Kasi we cannot naman postpone. Kasi ano yun eh, December 2 siya inoperahan. Gusto sana namin parang Christmas, makapiling pa namin. Kaya lang, sabi nung pedia, baka daw anytime. Pag hindi pa namin siya pina-opera, parang ano naman, mas masakit kasi parang selfish kami, di ba? Na dahil gusto namin siyang makapiling ng Christmas at Yes, may po. nangyari, mas nakaka-guilty. So, Yes. pina-operahan na namin siya. Then after po the operation, Yun na, after a few hours, hindi niya po na... tali, may angel Oh, naman ako. That's a yeah, privilege naman that yes. others don't have. How did faith in God play a role in this situation? Si Kate, I met her through Jamie Rivera. Sinasabi na ni Jamie na mabait si Kate. Marami yan eh, marami silang nakilala ko through Jamie. Tapos after a year, dun kami naging close. Unti-unti. Apparently, she was praying for a mom na ganito daw yung qualities. She has some real mother ha. Yes po. Okay sila. But she grew up with the lola. Yung ganon. But yung mga teachers niya, mommy din niya, yung talagang searching siya for motherly love. Yes. Ganon. Tapos yun nga, nung na-meet daw niya ako, parang ako na yung answer sa dasal niya. So, slowly, minsan mag-overnight siya sa amin hanggang magiging 2 nights na, hanggang magiging 1 week na. Tapos di na namin namamalayan, nasa amin na siya. Nasa yun na, your spiritual daughter. Oo, I'm lucky to have her. Yes. Only child din siya. So So, parang kung ano yung kailangan ko, nabibigay niya, yung kailangan niya, nabibigay ko. Ganon. nahanap mo siya. Did you ever question God experiencing all of this? No. Sabi nga sa akin ng kaibigan kong pare, nagalit ka ba sa Diyos? Sabi ko, hindi. Kanya, ha? Sabi, hindi. Kasi at least pinatikim niya, di ba? Yun, parang it hurt, but Yeah. it's also a joy to have an angel. Parang sabi nga nung pare, nung libing niya, wag na natin siyang ipagdasal. Magdasal tayo sa Kanya. Kasi mas malapit na siya kay God. Ganda naman nun. Nanay, what was your grieving mechanism and how were you able to heal from this experience? Gusto ko lang may kasama lagi. Kasi busy si FMR no, Yes. nagtitaping siya. So, lagi ako nagtatawag ng kaibigan. Tapos siya, nag-drawing, color. Nakapagsulat ako ng libro because of that. Prayers. Tapos, I stopped praying. Yung Oh, in the really? sense na hindi na ako humihiling. Ang prayer ko lang at the end of the day, thank you, God. Thank Nakaraos ako today, yung ganon. you. Yun. Tapos, slowly, syempre, ngayon, iba na ulit yung prayer ko kay God. Yes. Totoo, nanay, konting thank you lang naman minsan kay God. Appreciated Yes. yun na yun eh. Yes. Parang yung araw-araw lang na ma-thank you natin si God is a privilege. Kahit ako po, grabe ako mag-thank you Lord. Kahit yung pagkain, thank you Lord. Yung Yes. konting ganun lang, sarap kasi ng feeling eh, di ba? Sobrang nakakaano lang din po na alam ko na malaking part si God kung paano po kayo nag-heal. What would be your message to the people who had experienced the same po situation as you? It's tough. Mahirap magsabi kasi may kanya-kanya tayong bigat na nararamdaman. Yes. Pero ang lagi ko lang sinasabi sa kanila, keep the faith. Kasi yun lang talaga. Kapag bagsak na tayo, dapang-dapa na tayo, or nagdidilim na yung isip natin, siya lang eh. Siya lang. Nobody can tell us na, ano ka na dyan?
kalimutan mo na yan, ganyan, may darating pang ibang baby, ganyan. Hindi, yung pananalig talaga, iba yung liwanag na binibigay niyo. Amen. And lastly, what would be your message to all our viewers who are watching right now? Nanay. Regarding Motherhood, about life. Message to... Yes. Sa mga nanonood, salamat. Sana ay meron kayong natutunan sa mga pinagsasabi. Ganito yan habang buhay tayo, meron tayong pagdadaanan. Hindi pwedeng laging masaya. Kaya kapag may problema, dasal, palipasin yung ilang araw bago magdesisyon kung anong gagawin. Kasi pag minadali natin, mali ang magagawa natin. Let us always be grateful. Kasi pag grateful ka daw, mas nagmumultiply yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Ayan, Nanay. So, bago po tayo mag-end, meron lang tayong portion na konting pa-cute lang. Okay. Ayan, photo memory. So, maglalabas ako ng photos and share to us your memory about that photo. Ayan, ito ang photo number 1. Ayan. Ayan. Yan ang unang-una kong libro. Late lang yan. Meron ako niyan Oo, sa bahay. Yan yung parang rules or gabay para sa mga yung dadalaw or pupunta sa mga nag-grieve. Kasi Yes. madalas, hindi natin alam, nakakasakit pala yung sinasabi natin. Yung kala natin nakakatulong tayo, pero mas nakakasakit pala. Yes. So, ito yung mag-guide sa kanila kung ano yung mga dapat gawin. Ito, Nanay. I love this photo. Please share to us my siblings. Yan. Huli ko sila nakita 10 years ago. Malalaki na, naglalakad sila. na. Malalaki na nila. Oo. Ayan. Ngayon, mas tahimik na si Mimay kasi dalaga na. They're still a part of our lives. Yan. And nakasama ko sila ng matagal sa show. Oo. So, lagi namin sila kasama. Si Popoy and Mimay. Ayan. Ito, Nanay, our last photo. Yan. Yung parating nun si Pope dito, alam ko kasing mahilig siya sa bata. So parang welcome gift ko sa kanya, nagpadala ako sa kanya ng book. Tapos isang araw, may dumating na sulat, tapos sabi pa nung asawa ko, hindi pa galing sa Roma yan? Ganun pa kay Pope. Tapos pagbukas namin, wala na, iyak na Ayun kami. Yun, tapos pumangalawa pa yan. Nagpadala ulit ako ng libro, tapos sumulat na naman siya ulit. Tapos, pag-alis ko ng bahay, sabi ko, shucks, saan ko naiwan yung sulat? Siyempre, mahalaga yun, di ba? Tawag ako, pakihanap yung sulat ng Pope, ganyan-ganyan. Pag-uwi ko, nasa lab ni Mimay. Tinago. Parang gano'n. Yun, Nanay, yun lang naman. 3 photos. Thank you for sharing that memories. And alam ko naman na isa yun sa mga nagpasaya sa'yo, lalo na rin, pati na rin yung letter ni Pope. Alam ko how much it means to you. Yes. So, siguro si God, iba yung way niya kung paano tayo pasayahin, paano tayo i-heal. And sa'yo, parang living testimony na rin yung buhay mo na kahit man may mga pinagdaanan tayong ganyan, look at you, Nanay. Salamat. You're still you. You're healing and napakaganda mo pa rin. You're so light and I'm just happy to have this moment na makasama at makakwentuhan kita dito. So thank you talaga, Nanay. Thank you for your din for time. inviting me here. Please invite our viewers. Saan po ba namin kayo makikita, makafollow, or may mga shows? Yes. Yan. Pinapalabas na ngayon sa GMA afternoon show, yung Lilet Matias, attorney at law. Isa akong parang philanthropist at host ng isang public service Oh, okay. show, ganyan. Ako yung nagpaaral kay Lilet para maging abogado siya. Si Lilet is little person and she's so nice at ang galing umarte. Yun. Tapos sa Instagram, MS Rita Avila, and I have a page also sa FB, Rita Avila. Yan, yung doon merong mga nagtatanong sa akin ng mga advice regarding wow. yan, mga Messages losses, si Nanay. ganyan. Kahit love life, pwede. Kaya ni Nanay sagutin yun. Kaya ko yan. Wag lang pera. Yun lang, wag lang tayo umabot dun. Thank you so much for watching BTS with Ina. Pero bago po tayo mag-end, syempre magte-thank you po muna tayo sa ating following sponsors. For our food sponsors, Meats and Deli Cafe, Jabroni's Pizza, Chef's Patrick's Kitchen. Maraming salamat po sa aming food sponsors. Syempre sa aming jewelry,
Radiant Locks Jewelry. Maraming salamat po sa jewelry namin. Hair and Makeup by Chardy. Thank you. Prime Nails. Thank you rin po sa Prime Nails para sa giveaway natin. Nanay Rita, this is for you. Thank you very much. Konting kaartehan lang, mga nails. Thank you, Prime Nails. Ayan. Kara Sapatos, maraming salamat sa aking sapatos. And of course, Carbonell Life Insurance, maraming salamat po sa 100,000 worth accidental insurance, valid for 1 year sa lahat ng guests namin. This show won't be possible, syempre, lalo na rin sa aking production team, AAA Digital and Studio Manila. Sana po nagustuhan ninyo ang episode namin at ang kwento namin tonight. And abangan niyo po kami next week. This has been Behind the Scenes with Ina, where every day is Mother's Day! You owe so much to you, and so I celebrate you. Your mind and beauty, celebrate you. Your life and story, celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me, celebrate you. Your courage drives me, celebrate you. Your strength inspires me. It's Mother's Day here.